How did you think Cory did as president? Did you think Well, wala you kami know, I dito, must so tell hindi you namin that, alam masyado yung mga detalye. You know, Bongbong, I was dismayed when in my first cabinet meeting with Cory. He did not make any decision. I'm sorry to say this, but I realized in that first meeting that I had in that cabinet that the president that succeeded Jordan did not know anything about governance. And it showed afterwards. Little by little, the truth will come out. Welcome to Wedali TV. If you're new to this channel, please subscribe and hit the notification bell. Thank you. Hello, what's up mga tol? Tara at pag-usapan po natin ang mga dahilan kung bakit nabuo ang EDSA Revolution noong 1986. Ito din po ang dahilan kung bakit pinababa sa panunungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos. Noong 1977 po ay nahatulan si Ninoy Aquino sa pamamagitan ng firing squad dahil sa dami ng kaso niya na nilabag sa ating bayan. At isa na dito ang treason o pagtataksil sa ating bayan dahil sa pag-organisa nito sa CPP-NPA at MNLF sa tulong ng Malaysian government para labanan ang gobyerno natin. Pero napigilan ang kamatayan ni Ninoy dahil sa naawa ang Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil na din sa naging matalik na magkaibigan at kabrader pa ito ni Pangulong Ferdinand Marcos sa isang fraternity. At nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos na hindi na nga ipa-firing squad si Ninoy Aquino. Sa halip ay ikulong na lamang ito. Noong nag-hunger strike si Ninoy Aquino sa kulungan, tinulungan siya ulit ni Pangulong Ferdinand Marcos para hindi sumuko at magpatuloy sa buhay. Habang nasa kulungan si Ninoy Aquino ay nagkaroon ito ng sakit sa puso at kailangan na maoperahan dahil kung hindi ito maoperahan kaagad ay maaari niya itong ikamatay. Kaya nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos na ipaopera ito sa Philippine Heart Center. Ngunit hindi pumayag si Ninoy Aquino dahil wala siyang tiwala sa mga doktor na mag-oopera sa kanya dito sa Pilipinas. Ang request niya ay sa Amerika siya magpapa-opera at pumayag naman si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang kahilingan. Ginawa po lahat ni Pangulong Ferdinand Marcos para lang makapunta at makapagpagamot sa Amerika si Ninoy Aquino. Sinagot lahat ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga gastos sa operasyon at budget ng pamilya Aquino habang nasa Amerika sila ng 3 taon. Pagkalipas ng 3 taon na pamamalagi ni Ninoy Aquino sa Amerika, ay nagdesisyon ito na bumalik na sa Pilipinas. Ang hindi inaasahan ng lahat ay napaslang ito sa Manila International Airport. Na ngayon ay ginawang Ninoy Aquino International Airport bilang pag-alala daw sa kabayanihan ni Ninoy Aquino. At magpahanggang ngayon ay hindi pa din alam kung sino ang utak sa pagpaslang sa kanya. At ito ang masaklap dyan mga tol, ang pinagbibintangan na mastermind sa pagpaslang kay Ninoy Aquino ay si Pangulong Ferdinand Marcos na hindi naman nila napatunayan sa korte noon at magpahanggang ngayon ay hindi pa din nare-resolba ang kasong ito. Talagang mga loko-loko ang mga ito mga tol sa mga pinagsasabi nila na si Pangulong Ferdinand Marcos ang utak sa pagpaslang kay Ninoy Aquino. Lalo na ang media na nagpapakalat ng maling impormasyon para sirain si Pangulong Ferdinand Marcos sa taong bayan. Paano nila nasabing na si Pangulong Ferdinand Marcos ang utak sa pagpaslang kay Ninoy ang daming kaso ni Ninoy sa ating bansa at hinatulan na ito ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. At hindi na sana ipinagamot ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Amerika at hinayaan na lamang ito na mamatay sa firing squad at sakit sa puso habang nasa kulungan. Pero dahil po sa pagmamahal ni Pangulong Ferdinand Marcos kay Ninoy Aquino bilang kaibigan, kahit na sobrang siniraan ni Ninoy Aquino si Pangulong Ferdinand Marcos sa taong bayan, ay hindi niya ito pinabayaan at hinayaang mamatay sa kulungan. At dahil po sa pagkamatay ni Ninoy Aquino ay lalong nagkagulo ang ating bansa. At lalong napasama si Pangulong Ferdinand Marcos sa taong bayan dahil na din sa patuloy na pagpapakalat ng media ng mga maling impormasyon sa sambayanang Pilipino upang lasunin ang isipan ng mamamayan. Ang EDSA Dilawan Revolution ng 1986 ay isang rebellious campaign laban sa gobyerno. Dahil noong 1981 presidential election, si Pangulong Ferdinand Marcos ng KBL ang nakakuha ng 80% votes landslide na panalo laban sa nasyonalista candidate na si Alejo Santos.
Ito ang pinakamalaking landslide win na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Dinaig pa ang landslide win ni Pangulong Quezon noong Commonwealth government. Hindi ito matanggap ng mga dilawan, komunista, NPA, oligarchs, kaya nagsanib puwersa sila para maglunsad ng malawakang kilusan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos. Dapat hanggang 1987 pa ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kaso lang, pinagbigyan niya ang kahilingan ng oposisyon. Napatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi siya nandaya. Kaya si Pangulong Ferdinand Marcos mismo ang nagsabi na magkaroon ng snap election. At ang makakalaban niya dito ay si Corazon Aquino. At eto na nga mga tol, pagkatapos ng snap election ay si Pangulong Ferdinand Marcos pa rin ang nanalo. Mahigit 1 milyon ang lamang niya kay Corazon Aquino. At siya ang idineklarang panalo ng COMELEC at Kongreso. Hindi po matanggap ni Corazon Aquino ang kanyang pagkatalo. Hindi nila matanggap na majority ng mga Pilipino ay si Pangulong Ferdinand Marcos pa rin ang gusto nilang magpresidente. Kaya pinalabas nila mga tol, naghahaman daw sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos kasi matanda na, ayaw pa rin daw umalis sa trono. For the sake of the Filipino people, I ask Mr. Marcos to step down now so that we can have a peaceful transition of government. Diyan sila nagkakamali mga tol. Ang totoo, ayaw lang ni Pangulong Ferdinand Marcos na mapunta sa maling kamay ang gobyerno natin. Na mahahawakan ito ng isang puppet ng mga oligarchs. Ayaw ni Pangulong Ferdinand Marcos ipagkatiwala ang gobyerno sa maling tao. Lalo na at nagbabanta ang mga komunista na lulusubin ang Malacanang. Dahil sa hindi nila matanggap ang pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Marcos sa snap election, ay nagkaroon ng pag-aalsa laban kay Pangulong Ferdinand Marcos na pinamumunuan ni Batch, kapatid ni Ninoy Aquino. At dumagsa na din ang mga bayarang aktivista, kasama ang mga pari at madre, sa harap ng Camp Aguinaldo, krami at kahabaan ng EDSA, nang manawagan sa radyo si Cardinal Sin. Prinotektahan ng mga sibilyan ang tropa ni na Enrile at Ramos, na nagtipon sa Camp Crame sa pagharang ng mga truck at tangke ng tropa ng gobyerno. Hindi naging madugo ang pag-aalsa dahil sa pagtanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos sa gusto ng Chief of Staff niya na si General Fabian Ver na gumamit ng eroplano upang bombahin ang Camp Crame. As we do yesterday, when I talked to Mr. Enrile, he said you talk to You we will do a disperse. little. My order is to disperse We cannot the do crowd all the time, Mr. President. We without must- shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. At kung ito'y natuloy mga tol, maraming sibilyan ang mamamatay. Nang dahil sa pagmamahal ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga Pilipino, ay mas pinili niya na umalis sa Malacanang kaysa may mamatay na mga Pilipino. Naiwasan din ang pagdanak ng dugo nang pumayag si Pangulong Ferdinand Marcos sa alok ng Amerika na dadalhin na lang muna sila sa sarili nilang bayan sa Ilocos. Ngunit hindi po inaasahan ng pamilyang Marcos na dadalhin pala sila sa airbase at inilipad sila papuntang Hawaii. Sa pilitang umupo si Corazon Aquino bilang presidente ng Pilipinas, na dapat ay ang vice president na si Arturo Tolentino sana ang magiging presidente. 1986 nung simulang palitan ang mga aklat. Kaya hanggang ngayon yung mga maling akala at pabor sa mga Aquino lang ang nababasa ng mga kabataan. Nang maupo sa kapangyarihan si Cory Aquino ay agad niyang pinalaya ang mga nakakulong na matataas na pinuno ng CPP, NPA at nag-appoint bilang pinuno ng gobyerno sa mga kilalang kasapi at lider ng rebelde na naging sanhi ng maraming korupsyon. At eto pa mga tol, bakit hindi na pinabuksan ni Cory Aquino ang kaso sa pagpatay kay Ninoy Aquino nung siya ay nakaupo na bilang presidente? Madami ang mga mababatas noon at magpahanggang ngayon ay gustong pabuksan muli ang kasong ito kasi hindi pa malinaw sa publiko kung sino talaga ang nagpapatay kay Ninoy. Yung mga sundalong sangkot dito na nakakulong ng mahigit 2 dekada ay pinalaya na noong 2009 pa dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ang mga sumunod na pangyayari ay simula na ng paghihirap ng bansa natin sa pagbibili ng mga korporasyon at ari-arian ng gobyerno sa pribadong korporasyon. Pangunahin na sa mga kapamilya ni Cory Cojuangco Aquino. Ibinenta ang 67% government-owned Philippine Airlines na binili pa ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Subalit nang mawala siya, bigla itong naging pagmamayari ni Lucio Tan. Nawala din ang government-owned company na Meralco.
Subalit noong nalulugi ang Meralco ay pinagkatiwala ito kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ipinamahagi niya ito sa mga Pilipino sa murang halaga. Ngunit nang mawala siya ay muli itong napabalik sa mga Lopez ng walang kondisyon dahil ibinalik ni Corazon Aquino. Kaya ngayon nagdurusa ang mga Pilipino sa mahal na bayarin sa kuryente. Sa mga hindi po nakakaalam, malaki ang utang ng mga Lopez kay Pangulong Ferdinand Marcos dahil ginawa lahat ni Pangulong Ferdinand Marcos para mapalago ang ABS-CBN station noon. Noong nakaupo na si Corazon Aquino bilang presidente ng ating bansa, ay agad-agad niyang pinamigay ang ABS-CBN sa mga Lopez ng libre. Kung tutuusin mga tol, property na dapat ng gobyerno natin ang ABS-CBN. Kasi malaki at grabe ang sakripisyo ni Pangulong Ferdinand Marcos sa istasyon na yan. Nang naibalik na ang istasyon sa pag-ere nito, ay puro panlilin lang sa mga tao ang ginagawa ng istasyon. At ginawang kasuklam-suklam ang mga Marcoses. Pinalabas nila na masama si Pangulong Ferdinand Marcos at ginawang santa at santo ang mga Aquino. Sobrang kinasusuklaman ang mga Marcoses noon dahil hawak ng Lopez at Aquino ang istasyon na nagbabalita sa buong Pilipinas. Binaliktad nila ang mga nangyari kaya nalason din ang kaisipan ng nakararami dahil yun ang nababalitaan at nakikita nila sa telebisyon. Kung tutuusin mga tol, maraming nagawa si Marcos sa bansa na ngayon ay inaangkin ng mga Aquino at ibinenta sa mga dayuhan. Ngayon lumabas na ang katotohanan at hindi na madala o mapipigilan ng mga Aquino ang mga tao sa panlilinlang nila. Ipinasara din ni Corazon Aquino ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Morong, Bataan. Sinayang ang $2.3 billion na proyektong ito na magbibigay sana ng murang kuryente sa ating bansa. Noong nasa Hawaii si Pangulong Ferdinand Marcos ay ipinakiusap niya kay Corazon Aquino na ipagpatuloy ito dahil mapapakinabangan ng mga Pilipino. Subalit hindi pinansin ni Corazon Aquino ang kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa halip ay ipinasara ito para hindi malugi ang Meralco na hawak ng mga Lopez. Ibinenta din ng 60% ng government-owned ang Petron Corporation na ngayon may kaugnayan kay Fidel Ramos na nooy kasama sa mga traidor na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bukod sa Petron mga tol ay madami pang naibenta na pagmamayari ng ating gobyerno na kung hindi sana ito naibenta ay mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Naging pasaway din ang karamihan sa mga Pilipino na wala ang disiplina. Lumaganap ang droga, nakawan at patayan. Nawala din ang mga dating libre, kagaya ng Nutriban at marami pang iba. Noong nasa Hawaii si Pangulong Ferdinand Marcos ay nakiusap ito kay Corazon Aquino na payagan umuwi para makadaluman lang sa libing ng kanyang ina ay hindi ito pinagbigyan. My mother is dead and I would like to go home. Gustong-gusto makauwi noon ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Pilipinas para harapin o sagutin ang lahat ng kaso na inihain ng gobyerno laban sa kanya. Pero hindi nila ito pinauwi. Natakot sila mga tol dahil malalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Hinintay muna nila mamatay si Pangulong Ferdinand Marcos bago nagkaroon ng mga hearing sa korte. Dahil alam nila mga tol na malabo silang manalo hanggat nabubuhay pa ito. Isipin nyo na lang mga tol, 1986 pa dapat kung talagang gusto ng gobyerno na magkaroon ng hearing sa korte. Pero bakit 1990s na nang una magkaroon ng mga hearing sa korte kung saan patay na si Pangulong Ferdinand Marcos? At eto pa mga tol, alam nyo ba na noong bata pa si Pangulong Ferdinand Marcos ay siya mismo ang tumayong abogado para ipagtanggol ang sarili niya doon sa nalundasan case at naipanalo niya ito. Kaya natatakot sila sa talino ni Pangulong Ferdinand Marcos at ipinagpaliban nila ng ilang taon ang mga hearing sa korte. Pero kahit patay na si Pangulong Ferdinand Marcos, ay hindi pa din magawang manalo ng gobyerno sa mga kaso na isinampa nila sa pamilyang Marcos. Ang dami pong nagsisisi ng mga Pilipino dahil sa EDSA Rebellion na yan, dahil sa kalayaan na pinaglalaban nila. Ngunit ito pala ay magdudulot ng lalong kahirapan sa ating bansa. Pero iba na po ngayon mga tol, hindi na nila maloloko ang karamihan sa mga Pilipino. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan sa tulong ng social media. Napilit nilang itinago ng ilang taon.
Mga tol, maraming salamat po sa panonood. Pakishare po ang bidyong ito para malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. God bless po sa ating lahat.